Balakubak, binabalakubak ba yung aso nyo? Yan po yung isang problema ng nagtanong sa akin through PM or private message. Siguro ilagay ko dito yung comment niya. Hindi ko lagay yung kung sino siya kasi private message yun. No? So ito sabi, good eve po, ask ko lang po ano po ba ang magandang gamot sa nagbabalakubak? Ilang balik na po kami sa vet niya pero di pa din po nawawala. Sobrang stress na po ako. Ayan, umiiyak yung emoji niya. Dapat dami na niya gamot, halos 1 month na po siya naggagamot pero meron pa rin po. So tanong ko sa kanya, ano bang kinakain? Ano ba ang pinapanligo? So normally no, pag pumunta ka sa vet tapos ganyan yung problema ng aso mo, una-una tatanungin namin sino po ba yung vet nyo. Mas maganda kung bumalik kayo doon. Ano yung binigay ng mga gamot nung vet ninyo? And kung ano po yung mga naging resulta. And gusto talaga namin makita yung aso mismo kasi mahirap kasi manghula, di ba? Minsan pag sinabing, grabe, ganito yung aso ko. Ayun pala, praning lang yung yung owner. Okay, pag sinabi, ganito lang naman yung nangyayari. Pero pag nakita mo in actual, talagang malala na. So, pinakamaganda talaga, alam nyo yung pinakamagandang advice na nabibigay ko dito sa channel natin is bring to vet. Kaso ito si ma'am, gusto ko pagbigyan kasi ilang beses na daw siya, ang dami na niya nagastos, dami ng mga sakit-sakit. Sabihin ko na lang sa inyo in general kung ano yung masasabi ko tungkol dun sa mga balakubak. Yung pagbabalakubak po kasi, minsan normal naman yan dahil yung old skin, papalitan ng new skin from the dermis going upwards, punta sa epidermis, tapos fully charged battery, fully charged. Fully charged daw battery. Unplugged charger. Okay. So pagka hindi na tatanggal ng aso basta-basta yon, maaaring hindi niya ginugroom masyado yung sarili niya or hindi pinapaliguan yung aso or hindi niya sinusuklayan yung aso madalas, naiiwan yon, nagbe-build up. So normal normal na process yon ng balat kasi nagbabago yung balat natin at balat ng mga aso. And yung old skin ay normal yan na nawawala. Okay? So kapag sobra naman yung pagbabalakubak, maaari nga pong meron underlying condition. Okay, it could be merong problema sa hormones yung aso ninyo. It could be a sign of hypothyroidism or mga iba pang mga hormonal imbalance. And pwede natin pag-usapan yung mga ganon later on. Pero mas common yung mga parasites, allergies. Pag may allergies yung aso, nangangati kasi sila, so yung pangangati nagko-cause din na magkaroon din ng dandruff dahil nasusugatan yung skin, tapos natutuyo yung mga sugat-sugat, nagiging parang flakes siya. It could also be nga yung parasites, mga fleas, mga ticks, nagko-cause ng irritation, meron tinatawag na flea bite allergies or flea bite dermatitis na nagko-cause nga ng reaction doon sa balat, nagkakaroon ng mga flakes. So tignan nyo rin yung madali naman makita. Tignan niyo yung bandang buntot sa may ibabaw ng aso, yung skin niya doon sa ibabaw bago dumating sa buntot. Check niyo yun. Ganun niyo yung balahibo sa ilalim, makita niyo yung anit. Makapal kasi yung balahibo ng aso, minsan hindi mapansin yung mga fleas na yan. Makikita mo na may mga tuldok-tuldok o may mga kagat-kagat. Usually yan doon sa may bandang likod nga. So fleas could be a cause, could be also yung mga mange like scabies or dermatitis caused by demodicosis or demodex mites at iba pa. So it could also be na yung aso ninyo ay meron pang mga ibang mga skin issues na kailangan po talaga makita talaga ng vet. Ang gagawin ng vet dyan is kukuha siya ng skin scrape or samples ng hair and then titignan sa microscope. Tapos doon lang makikita talaga yung eksaktong problema. Okay, kaya as much as possible, bring to vet. Pero minsan kasi may mga diagnosis sa mga vet and later on pala meron pa palang iba pang mga reasons kaya maaaring yun ang naging cause ng pamumroblema ng ating writer. Anyway, ang pinaka ginagamit po namin dito sa aming kennel sa Manalo Canine, we have about 100 plus dogs ngayon. And we have had 400 dogs at one time nung kami ay nagsusupply pa sa Coast Guard and sa Okada, Manila ng mga canines doon and sa Soler. So we have a lot of experience din with dogs na nagkakaroon ng mga skin problems.
Talagang yan yung aking kumbaga laboratorio, nakikita ko dyan at natitreat namin. So we developed a soap. Para dun sa hindi pa nakakaalam, merong Super Dog Soap na dinevelop ko ito many years ago and I found it very, very helpful na talaga namang halos lahat ng skin problems ay nagagamot itong soap na to. Puwera na lang kung ang problema ay hormonal nga, merong internal problems yung aso. Pag internal problems, it could not be treated by external solutions. Ito, external to kasi pinapanligo. Ang sikreto po dito, dahil yung mga ingredients niya, kailangan bumabad muna sa balat. Pagka pinanligo niyo sa aso, pinangsabon niyo, mabula naman to, huwag niyo kagad i-wash agad. Huwag niyo i-wash away kagad. Babad niyo muna ng 10 minutes. Hayaan niyo muna ma-absorb ng skin yung mga active ingredients. Pag na-absorb na niyo mga 10 minutes, then banlawan yung maigi. Huwag niyo iwan din sa balat ng aso kasi hindi rin maganda na alam niyo, nakababad yung sabon sa balat ng aso. It could cause further irritation kasi hindi natural yon. So, it's very effective. Ito naman, yung Black Super Dog Soap, dinagdagan ko ng activated charcoal. Ang activated charcoal, kahit sa mga nalason, pinapakain ito para absorb niya yung mga toxins. It's very effective to absorb toxins din dun sa balat na napoproduce ng mga bacteria, iba pang mga parasites, nahihigop niya yung mga toxins para maging healthy yung skin. So, ito, try niyo po ito, Super Dog Soap Black. Yung iba kasing mga treatments or topical ay meron ng mga insecticides, no? And as much as possible, umiwas tayo sa mga insecticides, ng mga chemicals, kasi na-absorb din ito ng katawan ng aso, pati tayo na gumagamit, na-absorb din ang katawan natin. And sometimes, it's not going to produce any sort of reaction, hindi naman siya nakakalason sa tao or what. Pero, as time goes by, na-absorb ng katawan natin and nag-accumulate, it could cause problems later on, no? Maybe years to come pagka nag-accumulate yung mga gamit yun. Kahit nga yung mga pinapakain sa aso ng mga insecticides para panlaban sa mga ticks and fleas and mga ectoparasites, I only give that to our dogs pag kailangan na talaga kapag may heavy or semi-heavy infestation. Normally, I don't give that supposedly, di ba, every 2 months yun, every 3 months. I don't, kasi po, maaring nag-accumulate din yun. And may mga studies ngayon na sa mga buntis na mga tao, kung meron daw mga aso na binibigyan ng mga makabago ngayon ng mga anti-ticks and fleas and ectoparasites, yung mga buntis doon sa loob ng pamamahay na yon ay may accumulation ng substance na yon, yung pampatay doon sa mga insects na yon, o mga parasites na yon, ano pat na-absorb ng fetus. And maaari may problema nga yung ipapanganak mula doon sa mga pregnant na yun. So, as much as possible, iwas, no? This is almost, natural lang ang nilagay ko ingredients dito. I could have put harsher chemicals dito para mas mabilis yung epekto. Like, for example, yung ba may amitraz pa? Amitraz is a known carcinogenic. Pag tumagal-tagal yan, na ginagamit nyo, it could cause na magkaroon ng cancer yung aso nyo or kayo mismo kapag lagi kayong exposed. So, don't use amitraz, no, as much as possible. I'm not privy to any yung specific brands na gumagamit ng mga ganong mga sangka, pero iwas po tayo sa may mga chemicals. Meron din tayo ng shampoo, no, para doon sa mga gusto ng liquid. Ayan. So, same din yung ingredients ng soap natin. Pero alam nyo, ang gusto ko dito sa mga soaps talaga, kaya papansin nyo, no, hindi ko masyadong pinopromote yung shampoo natin. Okay ito. Lalo na doon sa mga ayaw ng soap. Gusto nila shampoo kasi may naiiwan daw na parang oily effect yung soap. Pero ito talaga, mas effective siya. Kasi yung oil na yun na naiiwan niya, coconut oil, maganda po sa balat yun. It's a very effective coat enhancer na mas nagiging healthy kasi yung skin. Kaya ito pa rin soap ang mas gusto ko. But if you want shampoo, meron tayong shampoo. Mas effective siya kasi dun sa ibang nasa market. And of course, kung internal problem, dapat maganda yung nutrition. Super Dog Nutrition SDN42 is the best for all breeds, all ages, all stages. SDN42, pwede rin naman yung SDN28. Meron din tayong beef para naman sa mga allergic sa chicken. Kasi may chicken ito. Meron tayong SDN beef lang ang natitira dito na meat source. Kasi minsan yung undernutrition din, malnourishment, nagko-cause din yan ng mga skin problems and skin flakes and dandruff. Yun lang po muna, miss. Kung sino yung nagsulat, no? SDN ang gamitin nyo for food, wala nang iba, and Super Dog Soap gamitin nyo mga 3 times a week hanggang ma-resolve yung problem.